Aabot sa 50,000 na sundalo ng North Korea ipapadala sa Russia para tumulong sa gera nito kontra sa Ukraine. North Korean leader Kim Jong-un nagpakawala ng ballistic missiles para hamunin si US President Donald Trump. Maaring mas lumaki pa ang involvement ng North Korea sa war sa Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Vladimir Zelensky, maaring naghahanda ang Moscow na tumanggap ng hanggang 50,000 na North Korean troops para suportahan ang Russian war effort. Hindi na bago ang North Korean involvement sa conflict. Mula noong 2024, nasa pagitan na ng 11,000 at 14,000 North Korean troops ang naiulat na naipadala sa Russia. Noong October 2024, humigit kumulang 14,000 troops ang iniulat na dineploy para lumaban kasama ng Russian forces. Ngayon, may reports na maaaring magpadala ang Pyongyang ng additional 30,000 troops. Kung matutuloy ito, magiging malaking reinforcement ito para sa Russia habang pumapasok ang Ukraine war sa 5th year nito. Pero bakit handang magpadala si Kim Jong-un ng libu-libong sundalo sa isang digmaan na malayo sa North Korea? Ang sagot ay nasa lumalalim na military partnership ng Moscow at Pyongyang. Noong 2024, lumagda sina Vladimir Putin at Kim Jong-un sa isang comprehensive strategic partnership treaty matapos ang pagbisita ni Putin sa Pyongyang. May mutual assistance provision ang agreement kung saan nangako ang dalawang bansa na tutulong sa isa't isa kapag naharap sa external aggression. At ang deployment ng North Korean troops sa Russia ay ipinresenta bilang bahagi ng partnership na ito. Para kay Kim Jong-un, may malaking strategic value ang Ukraine war. Ilang dekada nang naghahanda ang North Korea para sa isang malaking conflict. Pero kakaunti ang North Korean soldiers na may actual experience sa large-scale modern warfare. Ngayon, nagkakaroon sila ng pagkakataong makita kung paano ginagamit ang drones, missiles, artillery, intelligence, at modern battlefield tactics sa totoong digmaan. Pero hindi lamang sundalo ang ipinapadala ng North Korea. Kasama rin sa military cooperation ang ballistic missiles, missile launchers, at artillery ammunition. Ayon sa Ukrainian military intelligence, isang North Korean missile unit ang nagsimula umanong mag-deploy sa Western Russia. Maaari itong mayroong at least 120 ballistic missiles at 6 launchers. Mismong si Zelensky ay nagsabing pinag-aaralan ng North Korea ang Russia-Ukraine conflict para magkaroon ng experience sa modern warfare. At ito ang isa sa mga pangunahing concern ng Ukraine. Kung matututo ang North Korean military mula sa isang modern war, maaring gamitin ang experience na yon sa future conflicts sa Asia. Nakakita rin ang Ukraine ng debris mula sa North Korean missiles sa kanilang territory. Ayon kay Zelensky, nakapag-contribute na ang North Korean weapons sa Ukrainian casualties. Sa isang recent attack, gumamit muli ang Russia ng North Korean missiles laban sa Ukraine kabilang ang mga strikes sa Kyiv at Zaporizhzhia. May mga namatay sa mga pag-ataking ito. Para sa Ukraine, malinaw ang problema. Hindi na lamang ito isang conflict sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mas maraming bansa ang nagbibigay na ngayon ng troops, weapons, technology at resources. Kabilang sa mga missiles na iniuugnay sa North Korea ang Hwasong-11A. May range itong hanggang 900 kilometers at maaring magdala ng warhead na hanggang 500 kilograms. Iniulat din na capable itong magdala ng nuclear payload. May maneuver din itong tinatawag na low-altitude gliding leap kung saan bumababa muna ang missile bago gumawa ng short climb patungo sa target. Dahil dito, mas nagiging mahirap itong i-intercept. Mayroon ding Hwasong-11B na may operational range na nasa pagitan ng 40
at 400 kilometers. Road mobile ito at designed para sa rapid salvo launches, kaya maaaring mag-fire at mabilis na makaalis ang launcher bago ma-target. Para sa Russia, nagbibigay ito ng karagdagang missile capability. Para naman sa North Korea, nagbibigay ito ng pagkakataong makita kung paano gumagana ang kanilang weapons sa isang tunay na battlefield. Pero may kapalit ang arrangement na ito. Ayon sa reports, kapalit ng North Korean troops, missiles at artillery shells. Nagsha-share naman ang Russia ng hypersonic missile technology at submarine blueprints sa North Korea. Kung magpapatuloy ito, maaaring magkaroon ang Pyongyang ng access sa military technology na matagal nang limitado sa kanila. Kaya hindi lamang Ukraine ang nag-aalala. Maaari itong magkaroon ng epekto sa security environment ng buong Asia. Samantala, habang lumalalim ang Russia-North Korea cooperation, patuloy din ang Ukrainian attacks sa loob ng Russia. Noong Monday, at least 12 people ang naiulat na namatay sa isang Ukrainian drone attack sa Tatarstan region. Mahalaga ang region na ito dahil tahanan ito ng isang major oil refinery. Sa kabilang panig, sinabi ng Russian Defense Ministry na nakontrol ng Russian forces ang dalawa pang settlements sa Donetsk region at nag-strike sa Ukrainian ports at vessels, kabilang ang mga target sa Odessa. Habang nagpapatuloy ang mga attacks at counter-attacks, mas lumalaki ang pressure sa NATO. Sa nakalipas na buwan, pinalakas ng alliance ang eastern flank nito. Nag-deploy ng fighter jets sa Lithuania. Sa Estonia, naging regular ang wartime drills. Nag-deploy din ang Turkey ng 5 F-16 jets sa Estonia bilang bahagi ng NATO air policing mission mula August hanggang November. Nagkaroon din ng karagdagang air patrols ang Romania kasama ang Italy. Ayon sa reports, Romanian F-16 jets ang nakapag-shoot down ng at least 3 Russian drones na lumabag sa Romanian airspace noong huling linggo ng July. Lahat ng ito ay nangyayari malapit sa Russian border. Samantala, naghahanda rin ang United States at ang South Korea para sa kanilang annual Freedom Shield exercises. Inaasahang sasali ang around 18,000 South Korean troops, kasama ang US forces na nakastation sa South Korea. May around 28,000 American service members na nakabase sa bansa. At may bagong factor sa kanilang training, ang combat experience na maaaring nakuha ng North Korean troops sa Ukraine. Para sa Pyongyang, ang US-South Korea exercises ay matagal nang itinuturing na rehearsals para sa invasion. Kaya ilang araw bago magsimula ang drills, nagpakawala ang North Korea ng ballistic missile mula sa eastern coast nito. Na-detect ng South Korean military ang launch bandang 6 a.m. Ayon sa reports, bumiyahe ang missile ng mahigit 700 kilometers bago bumagsak sa East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Na-detect din ito ng Japan at kinilala bilang suspected ballistic missile. Para sa analysts, maaring warning ito mula sa Pyongyang na mahigpit nitong binabantayan ang upcoming exercises. At hindi nagtagal, nag-react ang Japan. Tinawag ng Japanese Defense Minister ang missile test na threat sa peace and security ng region. Nagsagawa rin ang Tokyo ng diplomatic protest laban sa North Korea sa pamamagitan ng channels sa Beijing. Kasabay nito, patuloy na pinapalakas ng Japan ang sarili nitong defense capabilities. Tumataas ang defense spending, lumalaki ang security partnerships, at nagde-deploy ang Japan ng missile systems sa ilan nitong outer islands. Mayroon na ring mahigit 61,000 shelters sa buong bansa, ayon sa Japanese government data mula April 2025. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang security implications ng lumalaking North Korean military capability. Samantala, hinihikayat ng Ukraine ang South Korea na palakasin pa ang cooperation nito sa Kyiv. Ayon kay Zelensky, maaaring magkaroon ng drone cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sinusubukan din ng Ukraine na palakasin ang sarili nitong air defenses. Nakipag-deal ang Kyiv
sa United States para sa monthly deliveries ng interceptor missiles para sa Patriot Air Defense Systems. Sinabi ni Zelensky na makakatulong ang deliveries pero hindi pa rin sapat ang dami kumpara sa kailangan ng Ukraine. At dito makikita kung bakit mas nagiging complicated ang digmaan. Ang Ukraine ay patuloy na humihingi ng karagdagang weapons at international support. Ang dating pangunahing conflict sa pagitan ng Russia at Ukraine ay unti-unting nagiging bahagi ng mas malawak na confrontation involving multiple countries. Para kay Putin, simple ang logic. Kung kayang suportahan ng Western countries ang Ukraine gamit ang weapons at billions of dollars in aid, bakit hindi maaaring gawin ng Russia ang parehong bagay kasama ang sarili nitong allies? At si Kim Jong-un naman ay nangako na susuportahan ang Russia sa anumang paraan na posible, kasama rito ang missiles at troops. Ngayon, ang malaking tanong ay kung talagang magpapadala ang North Korea ng panibagong 30,000 troops at kung maaaring umabot sa 50,000 ang kabuuang North Korean contingent sa Russia. Kung mangyayari ito, hindi lamang ito tungkol sa dagdag na manpower para kay Putin. Magbibigay din ito sa North Korean military ng mas maraming combat experience mula sa isang modern war. At kasabay ng troops ay ang exchange ng missiles, ammunition, technology at military expertise. Kaya habang nagpapatuloy ang bakbakan sa Ukraine, sabay namang lumalalim ang military ties ng Russia at North Korea. At habang lumalaki ang partnership na iyon, mas naghahanda ang NATO, South Korea at Japan. Ang resulta, ang Ukraine War ay hindi na lamang isang European conflict. Unti-unti na rin nitong binabago ang security environment sa Asia at kung talagang dumating ang panibagong 30,000 hanggang 50,000 North Korean troops sa Russia, maaaring maging bagong turning point ito sa isang digmaang matagal nang lumalampas sa borders ng Ukraine.